Para kay Senadora Amy, panahon na raw para buwagin ang dekadang duopolyo at buksan ang pinto sa faster, more affordable at reliable internet sa Pinas, lalo na sa far-flung communities. Niremind pa niya ang kapatid na huwag magpadala sa pressure ng powerful players sa industriya na nakikinabang umano sa mahal pero mabagal na internet sa Pinas. Pero mismong grupo ng leading telcos na PCTO o Philippine Chamber of Telecommunications Operators nangangamba sa bill na ito. Pwede raw kasing magdulot ng vulnerability ang panukala sa national security, lalo na't di na nito nire-require ang importanteng pagbusisi sa kahandaan ng isang bagong provider, mapaligal man yan, financial o cybersecurity readiness. Malasyo daw ng mangyayari sa Marcos siblings kaugnay ng konektadong Pinoy Bill. Kailangan kasing busisiin ni President Bongbong Marcos ang panukala bago ito maisabatas. Ang ate niyang si Senadora Amy ang principal author nito. Layunin nitong i-improve ang digital infrastructure and connectivity sa Pinas sa pamamagitan ng pag-scrap sa luma ng congressional franchise requirement sa data transmission providers. Mismong apela ni Senadora Amy kay PBBM, it's time to side with the masses and not the monopolies. Burahin na lang daw ang pangalan niya kung ito man ang dahilan kung bakit ayaw pirmahan ng panukala. Una nang sinabi ng Malacanang na mag-iingat si PBBM sa pag-review ng mga probisyon nito. Matatandaang nagkaroon ng sibling rift sa pagitan ng dalawa nang maging kaalyado ng Senadora si VP Sara, ang dating unity partner ni PBBM. Para kay Senadora Amy, panahon na raw para buwagin ang dekadang duopolyo at buksan ang pinto sa faster, more affordable at reliable internet sa Pinas, lalo na sa far-flung communities. Niremind pa niya ang kapatid na huwag magpadala sa pressure ng powerful players sa industriya na nakikinabang umano sa mahal pero mabagal na internet sa Pinas. Pero mismong grupo ng leading telcos na PCTO o Philippine Chamber of Telecommunications Operators nangangamba sa bill na ito. Pwede raw kasing magdulot ng vulnerability ang panukala sa national security, lalo na't di na nito nire-require ang importanteng pagbusisi sa kahandaan ng isang bagong provider, mapaligal man yan, financial o cybersecurity readiness. Isa pa umanong butas ng panukala, ang kawalan ng requirement para sa pag-serve sa disadvantaged areas. Ibig sabihin, posible raw ituon ng bagong players ang kanilang focus sa high-density areas, gaya ng Metro Manila, at maiiwan ang rural communities. Babala ng grupo, huwag madaliin ang pagpasa ng mga batas dahil mas malalaking problema ang posibleng nakaabang dito. Katulad na lang ng sa Pogulo na di umano'y well-intended pero poorly executed naman. Ganito rin ang panawagan ng Citizen Watch Philippines. Kailangang i-veto ni PBBM ang panukala dahil masyado raw mataas ang risks nito sa foreign manipulation. At kung di monitored ang pag-operate ng foreign-controlled entities sa mga digital critical system, posible pang ma-expose ang Pinas sa cyber threats.